Encoded by BitsTV.com. 飞花起舞影灼灼，何时春色入江河？无他，为顺水逐波。何故轻曲断离歌？无我天地间寂寞。心在穹苍断崖处静默。天北地战日月阴怀，何以得世间那自在？自心中无有惧怕，情深不藏，情真不换。万古千秋有梦与悔，何以离沧桑而明媚？自心中无有挣扎，扶风摇远，自入纵横。潇洒如梦，今后。Kamahalan, nakapagpasya na po ang inyong ama na italaga kayo bilang kapalit. Totoo ba yan? Yun po ang katotohanan. Talaga? Ako na? Ako na ang maghahari. Bakit hindi siya pinaslang? At bakit gagawin siyang hari? Hindi siya karapat-dapat dito. Hindi ito maaari. Yunin, yung mga inutos ko, ginawa mo ba? Lahat ng ating hukbo, sumunod sa utos ninyo na manatili. Ano raw ang ulat? Mula noong uminom siya ng gamot, hindi pa rin siya nagigising. Ayon sa manggagamot, mabubuhay siya hanggang sa araw ng pagtatalaga. Ngunit, Subalit, hindi mo maintindihan na malapit na tayong magtagumpay. Pero itinitigil ko pa rin, tama? marahil meron kayong dahilan. Pinaghirapan ko ang balak kong ito. At may isa kong nakaligtaang bagay. Kahit napatayin mo ako, kapag walang nakaupo sa trono, ang kapangyarihan ng Taiwan ay babalik at mapupunta sa kaharian ng Tianxuan. Anong sinabi mo? Kapag namatay ang hari, patay din ang kaharian. Iyon ang patakaran ng 5 kaharian. Hindi talaga yun malalaman ng tagalabas na tulad mo. Kung mamamatay ang angkan ng Xuanyuan ngayon, ang Taiwan ay mabubura sa mapa at isang kahariang lulubog sa baha. Dahil wala pa tayong abilidad na pasunurin ng tubig, wala tayong magagawa kundi suportahan ng mangmang na prinsipe. Ang pagkatao niya, naimbestigahan mo ba? May mga tao ako. Maganda raw ang buhay ni Xuan Yuanmin. Nang nagkasakit ang hari, wala siyang ginawa kundi kumanta o magsugal kasama ang iba't ibang mga dayo. Doon naubos ang kanilang kayamanan. At may ilan silang pinagkakautangan. Isang walang kwentang anak na tulad niya. Kung iisipin,
bagay na bagay sa kanya maging prinsipe. Hindi lang natin siya nakikita na pangkaraniwan gaya ng pagtingin natin. Kayo po ba'y nagdududa? Ipinanganak ang angka na Xuan Yuan na may abilidad na pasunurin ng tubig. Pero sa pinakamadaling pagpapasunod lamang, bukod sa angka na Xuan Yuan, magagawa rin yun kung pag-aaralan ng kakayahan ng Chongkang. Malapit nang mawala ang angka ng Xuan Yuan. Hayaan na lang muna natin siyang maging prinsipe ng kaharian. Magtalaga ka ng tao para malaman kung may balita kay Fei Yan. Opo. Tandaan mo, bago ka gumawa ng pagsisiyasat, si Xuan Yuan Mi, hindi siya dapat mapunta sa Kunji. Opo. Ito ang parusa ko? Malalaman natin ngayon kung gumagana tong gawa ko. Fuyaw! Fuyaw! Bilis, bilis, bilis! Fuyaw! Iligtas mo si Xiaobay! Ano nangyari? Nagkasakit uli siya. Buong araw siyang ungot ng ungot. Kung hindi yun, Fuyaw, humarap na agad tayo ng titingin sa kanya. Hahanapin ko si Pinuno. Fuyaw! Walang pakialam si Pinuno sa ganito. Manap tayo ng ibang paraan. Kung magpapatuloy yun, baka mamatay na siya Huwag mamaya. kang ganyan. Iisip ako. Diyan ka lang. Teka! Hindi ka pupunta sa bundok para kumuha ng bulaklak, tama? Hinaan mo nga yung boses mo. Hindi maaari. Sa pinagbabaho na talampas lang tumutubo yun. Walang ibang maaaring pumunta ron bukod sa Pinuno at ilang nakatatanda. Mapapahamak ka lang at lagot ka rin kay Pinuno. At alam mo naman kung gaano ka Tumahimik ka na nga. Nakapunta na ako sa lugar na yon. Nais mo iligtas si Xiaobay? Maiwan ka. Babalik ako. Fuyaw! Malapit na. Kaunti na lang. Ako ang nauna riyan. Ako naman ang unang nakakuha nito. Wala palang binatbatang paraan ng Xuan Yuan. Ikaw!
Kumakain ng tao ang ipinagbabawal na talampas. Ligaw na baging lang ito. Tingin mo hindi ako makakatakas? Ah, subukan mo. Maraming mga ibon at halimaw dito. Pupunta sila rito mamaya para kumain. Sige, talo na ako. Ano ang gagawin ko upang iligtas mo ako, ha? Mabait ka naman palang tao. Ganito, kung ibibigay mo yan, ililigtas kita. Bakit ako maniniwala? Bakit nga ba? Dahil sa iyon na lang ang tanging pag-asa mo? O siya. Mamamatay rin lang naman ako. Mas maganda kung kainin ko na to ngayon. Sandali! Ililigtas kita. Bilis na! Saluhin mo! Akin na! Hilahin mo! Hila! Hinihila ko nga! Bakit ka nalaglag? Iniligtas kita! Gumaganti ka ba, ha? Ikaw kaya tong bumitaw. Anong ginawa ko? Wala akong kasalanan. Paalam. Sandali lang! Akin na lang ang bulaklak. Patawad. Wala akong balak makipagkalakaran sa'yo. Hindi mo maipagbibili ng mahal yan. Ngunit may ililigtas akong buhay riyan. Eh di humingi ka ng tulong. Paalam. Hindi! Sandali! Ang sama mo! Bumalik ka! Bumalik ka! Ibigay mo sa akin ang bulaklak, akin yan! Nakasalalay ang hinaharap na Xuan Yuan sa paligsahan sa Tiando. Naisip mo na ba yon? Nauunawaan ko po ang kahalagahan. Huwag po kayong mag-alala. Sa paligsahan, magtitipon ng mga mandirigma at mga maharlika mula sa 5 kaharian. Ikaw ang pinuno ng Xuan Yuan sa hinaharap. Huwag kang padadala sa mga salita nila. Mabibigo ka lang. Huwag kayong mag-alala. Kahit na lagi akong nag-aaruga kay Fuyao, isa pa rin siyang alipin ng Xuanyo. Nauunawaan ko kung makakabuti o hindi. Nagmula pa sa sinaunang panahon ng Baul na yan. Inilalabas lang ito tuwing 8 taon ng paligsahan sa Tiando. Narinig ko na maraming magagaling sa Xuan Yuan na maganda at nakakasabik ang paligsahan. Hindi inaasahan na mangyayari. Bakit hindi ka manatili ng ilang araw pa? Kapag nagsimula na ito, darating ang mga taga-Taiwan upang manood. Nandirito na rin ako. Hindi ko palalagpasin ang malaking kaganapan. Mananatili pa ako ng ilang araw. Baka maging interesado rin ang prinsipe. Maganda ring makita ang mga mandirigma ng Xuan Yuan. Amain, mananatili talaga tayo rito?
Ngunit may balita mula sa kabisera. Kakaiba ang kinikilos ng mga tao natin roon. Baka magkagulo. Kung gano'n, magkagulo sila. Kapag nagkagulo, malalaman natin ang mga iba't ibang intensyon nila. Hindi ba? Sino ang pwedeng gamitin? Sinong pwedeng mamatay? Kaya naman, magiging malinaw para sa akin. Gustong makita ni Pei Yuen ang punong ministro. Nabigo akong salubungin ang punong ministro. Paumanhin po. Walang tagalabas dito. Hindi mo kailangan maging formal. Walang kaso sa akin. Salamat, Tio. Lumabas ka na. Pambihira. Sinunod ko na po ang utos nyo. Nagamitin ang pagkatao ko para kumampi sa atin ang Jianghu. Nagpakahirap ka ng ilang taon. Magaling ang ginawa mo. Yun ang dapat kong gawin. Isa pa, talagang mayamang lupain ng Xuanyuan. Hindi ako nahirapan sa pagpunta ko rito. Baka may isang taong tumulong para hindi ka mahirapan, tama? Kayo talaga, Tio. Alam kong nandito ka. Hindi ka na makapaghintay? Bakit ang dumi mo? Umalis ka riyan. Huwag mong dumihan ang sapin. Dahil kasi rito. Bihira lang ang ganyan. Nahirapan akong kunin. Kung karaniwan ang ganito, para sa mo gagamitin? Hoy lalaki, Salo. Lunukin mo. Bumabagal ka. Pumunta ka lang sa talampas. Bakit ang tagal mo? Mabuti at bumalik ka na. Kung hindi ka bumalik agad, masasayang lang ang bulaklak. may nakaharap akong babae. Tinapos mo? Kung kaya niya makapasok sa talampas, marahil kasapi siya ng Xuanyuan. Tila kakaiba siya. Hindi ka naman ganyan. Tama na. Huwag nang pag-usapan. Gaano katagal bago magkaroon ng bisa? Maaari mong subukan yan. Mabisa nga. Bakit binasa mo sahig ko? Nagbabago ang lagay ng katawan mo. Mag-ingat ka. Nagdudulot lang ng kakaibang bisa ang kapangyarihan. Malilin lang na niyan, si Chizhen. Sinubukan niya na ako dati. Pinalad ako makalusot sa kanya. Ngunit sa nakikita ko, hindi siya titigil pagdating sa Kunjing. Ako bahala. Sasamahan kita. Aalis na ang tagapagmana. Paalam. Hoy, hoy, hoy! Oh, ikaw! Banda na namin Hindi ganyan gumawa ng uling. Damihan mo ikaw, hoy. Salamat po. Sige.
Tayo na. Dagdagan mo pa. Ito na nga. Bilisan mo, ano ba? Salamat. Kailangan na turon. Kuyaw! Sa kagaling? Ha? Ba't ang dumi mo? Nadulas po kasi ako ron. Nadulas? Tapos ganyan kakadumi? Totoo po, ang sakit na. Ano na naman ang ginawa mo? Wala nga po. Yung totoo? Yun nga po. Gusto mo ba paluin kita? Sandali, Tatang! Tatang, sandali! Minamadali na naman nila tayo. Malapit na magsimula ang piging. Kailangan na nating ihanda ang lamesa. Oo nga po. Narinig niyo ba ako? Malapit na magsimula ang pigi kaya tumulong ka. Magpalit ka ng sige damit po. mo. Bilisan mo na. Opo. Bilisan mo rin. Opo, sige po. Heto na. Hoy, ano ba? Ano, Fuyaw? Narinig Fuyaw, niyo ba yun? kumusta? Malapit na Nakuha mo? magsimula ang pigi. Hindi nga sabi. Ba't di mo nakuha? Basta. Fuyaw! Bilisan niyo ang kilos. Ay, paano na si Shaubay? Nagpaunlak ang tagapagbana at punong ministro. Isang malaking karangalan ang pagdating ninyo sa Xuanyuan. Maligayang pagdating. Inom tayo. Uminom tayo. Kamahalan? Kamahalan. Inom tayo! Itinataas niyo ang baso? Sige, uminom tayo. Encoded by BitsTV.com. Pinuno. Bakit ngayon lang kayo? Pinatignan sa amin kung handa ng pagkain. Kaya nahuli kami. Paumanhin po. Paumanhin sa inyo. Kung nagdulot ang anak ko ng pagkaantala. Ipakikilala ko sila. Siya si... Kumusta po, Tiyo? Pei-Yuan, matagal tayong hindi nagkita. Mukhang lalo kang gumaganda. Kamakailan lang, tanong ng tanong sa akin ng tiya mo kung kailan daw kayo magkikitang muli. Tiyuhin mo pala ang punong ministro. Pei-Yuan, paumanhin. Hindi ko ito alam. Hindi na po kailangan. Simula po nung sumapi ako sa pangkat, kahit isa ako maharlika, isa pa rin akong disipulo. Walang dapat ipag-alala. Uy, kanino kaya ang papiging ngayon? Ang daming handa. Mga tao na mula sa Kunjing, ang punong ministro at tagapagmana. Pati tagapagmana? Siya lang daw ang kamag-anak mula Chuandu sa rehiyon natin. Mula sa Chuandu? Saan ko narinig yun? Pei-Yuan, pamangkin ka ng punong ministro? Bakit hindi mo sinabi sa akin dati? Bakit ko pa sasabihin? Nandito ako para matuto. Hindi mahalaga kung anong pagkatao ko. Walang nagbago sa akin. Kaya ayos lang. Tara, uminom tayo. Inom na. Salamat. Pinunong yan. Punong ministro. Ilang taon na ba ang anak mo? Malapit na mag-20 taon. May asawa na siya? Sa ngayon, wala pa. Punong ministro, uminom lang kayo at magpakasaya. Hindi kayo maaaring umalis ng hindi lasing, ha? Maraming salamat, Pinuno. Siya lang daw ang kamag-anak mula Chuandu sa rehiyon natin. Ako ang nauna dyan! Ako naman ang naunang nakakuha nito. Iligtas mo ko. Ako si Xuanyuan Min ng Chuandu. May hindi tama.
Napakagandang lalaki ng tagapagmana. Kahit ang mga mata ng isang alipin, hindi maalis sa kanya. Sandali, alipin! Halika muna. Pahingi. Ano bang ginagawa mo? Ang damit ko. Kailangan ko magpalit. Hoy, alipin! Magpapalit ako ng damit. Sumunod ka sa akin. Bilisan mo na. Ikaw, ikuha mo ako ng damit. Bilis! At ikaw, sumunod ka. Isara mo. Akalain mo yun? Ikaw na naman? Hindi ko po naiintindihan. Paumanhin. Hindi mo maintindihan? O nagpapanggap ka? Alam ko na. Marahil nakilala na po ninyo ang kakambal ko. Makulit po ang babaeng yon. Kung inabalan niya kayo, paumanhin po. Sana mapatawad din niyo siya. Kamahalan. Anong kakambal? Nagawa mo pang magsinungaling? Kamahalan, tila hindi mo napansin ang pagkakaiba namin. Mapanlin lang! Paano mo nalaman yun? Sinabi ko na sa'yo, dito sa Xuanyuan, nagkalat ang patibong. Akala mo ba pangkaraniwang silid lang ito? Manlilin lang kang babae ka. Manlilin lang man ako, hindi na mahalaga. Ngunit ikaw, tiyak akong nagpapanggap ka. Talaga? Baka hindi mo alam. Nakita ko ng totoong tagapagmana. Kung sasabihin ko sa kanila ang totoong pagkatao mo, baka hindi ka makaalis ng buhay. Tama ka. Paano kung magkasundo tayo? Kung hindi mo sana ako inabala, hindi kita pakikialaman. Ngunit ninakaw mo sa akin ang bulaklak. Nais mo lang na mabawi yun? Nasaan na? Kinain ko. Kamahalan, narito na ang damit mo. Ikaw, hoy. Kung lalabas ka, makikita nila ako. Tiyak na mananagot ka. Nais ko pa rin mabawi iyon. Kung hindi, lalo ka mapapahamak. Kamahalan, bilisan ninyo magbihis. Hinihintay nila kayo.
ba? Sayang naman, hindi ka pa ganun kagaling. Tingin mo hindi ako makakawala sa kadena? Kamahalan! Kamahalan, tama na. Bakit ba? Maghintay ka nga riyan. Paumanhin, kamahalan. Encoded by BitsTV.com. Tiyak ako. Malinaw na hindi siya ang tagapagmana. Puyaw! Bakit? Puntahan natin si Xiaobay! Si Xiaobay? Bilisan natin, Ano Puyaw! nangyari sa kanya? Bilis! Xiaobay! Xiaobay? Xiaobay? Kamusta ka na, Xiaobay? Xiaobay! Xiaobay! Hindi ka pa umaabot ng taglamig. Paano namin makakain ng karne Ano bang mo? sinasabi mo? Hindi natin siya pinalaki upang kainin. Hindi pa siya mamamatay. Hindi yun maaaring mangyari. Anong ginagawa nyo? Xiaobay? Xiaobay! Xiaobay? Hoy! Ano ba ginagawa nyo? Kunin niyo siya. Ano nangyari sa kanya? Hindi ko alam nangyari sa kanya. O ito, Ha? binigay ng tagapagmana. Mahiwagang gamot daw yan. Mabisa ba yan? Bahala na. Subukan na lang natin. Paano kung walang bisa? Subukan mo na lang. Xiaobay, inumin mo to. Bilis. Kahit Xiaobay. na sinagip mo si Xiaobay, hindi pa rin sapat. Hoy! Ha? Trabaho! Sandali, pag nagising na po siya. Hayaan mo na si Xiaozi dyan. Sumama ka na sa akin. Sandali. Bunod Hindi ka na lang. maaari. Alagaan mo siya ng mabuti, Alis. ha? Oo, sige, Puyaw. Gigising na yan. Bantayan mo. Bilis, halika na. Inumin mo na, ha? Para gumaling ka. Bilis. Yan. Nakalimutan mo na bang ikaw ang prinsipe ng Tianchuan? Ang magsasanib sa 5 kaharian? Tungkulin mong gawing payapa ang lahat. At hindi, Maglakbay at makipag-ugnayan? kung ganun bakit humingi ka ng gamot? Para ibigay sa mga alipin mula sa Xuanyu. Hindi mo ba alam na kumukuha ako ng 36 na bulaklak? At umaabot ng 49 na araw para gawin yun? Magagamit yun sa hinaharap. Lubha kang mabait. Nararapat lang na isoli ang ninakaw. Niisip ko tuloy kung anong uri ng babae siya. Ganon din ako. Wala naman po talaga akong ginawa. Iniisip niyo po ba na may nangyari sa amin? Wala po talaga. Ang gusto ko sabihin sa'yo, hindi na tayo magiging masyadong abala. Magpahinga ka muna. Sinabi niya sa akin na magkakaroon daw ng isang paligsahan. Gusto mo bang pumunta? Papayagan naman kita. Ano ka ba? Tumigil ka na nga. May sakit po kayo? Kukunin ko ang panlunas si Xiao. Tumigil ka na. Kuyaw, ayusin mo mga kilos mo. Alam kong kung ano-ano ang ginagawa mo. Pero ang totoo, marami kang kinikimkim na pasakit. Tama ba? Ano po ba yon? Ang totoo, lahat naman ng tao may kinikimkim na mga pasakit sa buhay. Nanggaling na ako dyan, kaya makinig ka na lang sa akin. Huwag kang umasa sa magandang pinapakita sa'yo. Hindi kayo parehas ng landas na tinatahak. Siguradong hindi kayo magkakatuluyan sa huli. At isa pa, may kasunduan na silang dalawa ni Binibining Pei Sandali. para ikasal. Ano po? Sino pong ikakasal? Di ba kanina, sa ginanap na piging, sinabi ng punong ministro na ikasal si Binibining Pei at pinunong yan. Nandun ka kanina. Dapat alam mo yon. Si Pei Yuan? At pinunong yan? Oo. Tatanungin ko siya. Hoy! Sandali, Fuyaw! Fuyaw! Pinunong yan! Pinunong yan! Nasaan siya? Masyado ka maingay.
Bakit pumunta ka rito na hindi pinapatawag? Nasaan si Pinunong yan? Bakit mo siya hinahanap? Ha? Ano kailangan mo sa kanya? Nasaan kasi siya? Huwag ka sumigaw. Dati, walang pakinswansyeng sa inyo. Pinoprotektahan ka lang ni Pinunong yan. Malapit na ikasal sila Pinunong yan at binibining Peyuan. Hindi mo ba alam kung sino si binibining Peyuan? Alis na. Kung hindi, sigurado ako maparurusahan ka. Sandali lang! Ay! Sinabi ko na, wala siya rito. Kung gusto mo, pumunta ka kay binibining Peyuan. Sandali lang! Sandali! Pinuno, yung sinabi ng punong ministro, iniisip ko... Tungkol doon. Pag-usapan muna natin. Nag-aalinlangan ka ba? Huwag kang mag-isip ng kung ano. Hindi pa ako nananalo sa paligsahan ng Tiando. Wala pa akong posisyon sa ngayon. Baka mahirapan ka lang. Bakit minamaliit mo ang sarili mo? Sigurado akong ikaw naman ang mananalo. Pagkatapos, ang punong ministro ang mangangasiwa sa kasal natin. Siguradong malaking pagdiriwang yon sa Kunjing. Huwag kang mag-alala. Mahal ako nila Tiyo at Tia. Bumalik lang tayo sa Kunjing. Siguradong maganda ang hinaharap mo. Oh, bakit? Wala. Mahangin kasi. Kung ihatid na kita. Hindi mo na kailangan sumunod. Hindi ako sumusunod. Ikaw? Bakit ikaw? Umaasa ka pa rin na susundan ka niya, tama? Bakit mo ako minamanmanan? Malawak ang mundo natin. Nagkataon lang na nandito rin ako. Isa pa, hindi lang ako ang nakarinig nun. Naiinis ako. Huwag mo akong galitin. Ano bang nais mo? Babae, wala akong pakialam sa nararamdaman mo. Tapusin natin ang nangyari kanina. Nais mo akong patahimikin? Ang dami nangyari ngayong araw, ano? Hinadlangan ko ang hinaharap ng kamahalan. Sunod na laman ko ang lihim mo. Nais mo akong patayin? Alipin lang ako mula sa Xuanyu. Ngunit naging malaking hadlang ako sa mga tulad ninyo. Sige. Patayin mo na ako ngayon. Nais mo talaga? Hindi na mahalaga ang nais ko. Gawin mo na.
请把魂魄